maswerte sa atin kapag naglalagay tayo ng mga prutas. Pero alam nyo ba na pwede na kayong magtipid ngayon at hindi na 12 fruits ang ilagay nyo, no? Dahil pwedeng 5 na lamang po. Ito mas mura to, no? Kasi ito 70 pesos lang itong isang peraso na to ng unang-una po, fame, yan, kasikatan, yung ating passion, at syempre recognition. At the same time po, para po sa ating wealth, no, kayamanan. Hello everyone, this is Sir Misunal Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, bagong taon na naman, at every time na sasapit yung ganitong okasyon, alam niyo naman yung mga Pinoy, no, naglalagay talaga tayo at naghahanda ng ating lamesa, no. At maswerte sa atin kapag naglalagay tayo ng mga prutas. Pero alam nyo ba na pwede na kayong magtipid ngayon at hindi na 12 fruits ang ilagay nyo, no? Dahil pwedeng 5 na lamang po. Ito yung 5 lucky fruits na nire-represent po yung 5 elements ng feng shui. So kahit isa-isa lang po sa bawat elements, pwede na tayong maging maswerte at masagana ang ating bagong taon kapag meron po tayo ng mga prutas na yan, ano. Ano kaya yung mga prutas na yan na pwede nyong ihanda at ilagay sa inyong pagkainan pagsapit ng bagong taon? Malalaman nyo po yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at tradisyon na natin ngayong bagong taon na maglagay ng mga prutas, ano, sa ating mga hapagkainan. Pero ayan, nakapamili na ako at mas nakatipid ako ngayon dahil ngayong bagong taon, 5 prutas lamang po yung ating ilalagay doon sa hapagkainan natin, ano. At mas makakatipid tayo kaysa doon sa usual na nilalagay natin na 12 piraso ng mga prutas, ano, na inihahanda sa pagsalubong ng bagong taon. Pero today, dahil nga medyo kapus-kapus at syempre pinagkakasya lang natin yung ating pera, yan, susubukan natin to, no, dahil itong 5 prutas na ito, talagang iba yung impact nito, no, kapag ito yung nilagay nyo. Mas masagana yung ating bagong taon kasi ito yung nagre-represent ng 5 elements ng feng shui. Ano kaya to? Tara, samahan nyo na ako at mag-ayos na tayo ng ating prutas at iisa-isahin natin yan at ibibigay ko sa inyo yung kahulugan. Sa una nating prutas, ito pong wood elements. Lahat po ng mga mabeberdeng prutas, yan po ay sumisimbolo ng wood elements, ano. Ang napili natin para dito sa ating green na prutas, itong bayabas, guava, no. Pero pwede rin naman yung iba, tulad po ng green na apple, yan, green na grapes, avocado, mangga, watermelon. Pero ito mas mura to, no, kasi ito 70 pesos lang itong isang peraso na to ng guava, no. Ano nga ba yung nire-represent nitong ating elements na to? Yung wood elements po, nagre-represent po yan ng health, growth, and vitality, no. So ito pong guava, yan yung napili natin. Pero in any case po na meron pa kayong ibang yan, kulay green na prutas, pwede nyo po yung ilagay, ano. Isa lang po dyan, halimbawa isang watermelon lang, pwede na po yan, ano. Isang mangga, pwede na po yan. Basta kulay green na prutas, yan po ay nagre-represent ng wood element. So meron na tayong isa na ilalagay natin dun sa ating yan, mga prutas, ano. At yan, mas makakatipid tayo kapag ganito yung ginawa natin. Isusunod naman natin yung ating fire elements. So ang napili ko ditong prutas yung mansanas po, ano. Actually, ano pa ba yung ibang prutas na pwede nating gamitin? Pwede tayong gumamit ng oranges o kaya strawberries, ano. Yan yung mga pwede nating pagpilian. Sabi nga, yung red, orange na prutas, yan yung mga sumisimbolo nung tinatawag nating fire elements. Ano nga ba yung nire-represents nito?
Unang-una po, fame. Yan, kasikatan. Yung ating passion. At syempre, recognitions, ano. Kapag meron kayo nito, mas nare-recognize yung mga efforts nyo at saka yung mga talento nyo sa buhay, ano. Nang sa gayon, yung inyong mga dreams ay talagang ma-achieve sa pagpasok ng taon. So, yan. Murang-mura lang naman ang mga mansanas. Minsan, 50 pesos yung pinakamahal na, no. Pero minsan may nakabibili pa nito 3 for 100 yung ibang klase. Pero pag ganitong mapulang mapula yan, mga 50 pesos yan, makakabili kayo ng ganitong mansanas. So yan, mas makakatipid din kayo. Ito yung simbolo ng fire elements, yung mansanas or iba't iba pang mga red at orange na prutas. Pangatlo nating prutas, ito po yung sinisimbolo ng earth element, ano. Mga yellow naman tsaka brown yung kulay. Pero ako mas pinili ko yung brown kasi earth nga, ano. Pag earth talagang ano natin yan, yung parang kulay lupa, no? Brown. So ano-ano mga ba yung mga prutas na pwede dito? Unang-una, pwede po kayong gumamit ng kiwi. Yan, katulad nitong hawak natin, kiwi. Tapos ano pa ba yung kulay brown, like chico, no? Chico rin po, pwede. Kapag nga yellow naman po yung gagamitin natin sa ating earth elements, pwede po yung saging na dilaw. Pwede rin po yung mandarin, orange, no, yung mga madidilaw, no, or cantaloupe, no. Yan po, mga pwede po yung prutas na yan. Basta color brown or color yellow, pasok po yan sa ating earth elements. And ano nga ba ang katumbas ng earth element kapag meron kayo nitong prutas na to? Nagdadala siya ng educations, ano, ng pagkakatutunan o yung mga talino, yan, nade-develop. And yung creativity and grounding, ano, na tinatawag, yan po yung nire-represents niyan, ano. Kaya kung gusto nyo maging matalino yung pagdesisyon nyo sa taon, yan, at yung mga gawain na kailangan po ng pag-iisip, pagdidesisyon, mas ini-enhance kapag meron po kayo at malagyan nyo po ng earth element, ano, o yung etong yellow brown nating mga prutas. So yan yung kiwi, sasama po natin yan doon sa ating 5 fruits ngayong New Year. Isunod na po natin itong ating metal element. Pag sinabing metal element, anong mga kulay ng prutas yung pwedeng pumasok dito? Pwede po yung white na kulay ng prutas, maging loob, ano. Yan, maganda rin po yung white na kulay niyan. And yung silver, no, silver na kulay, yan po yung nagre-represent ng metal elements. And ano-ano kayang mga prutas yung pasok? Kasi ito kasi ang pinili ko, itong ating peras, no. Karaniwan ito kasi mas sikat, mas madaling hanapin yung mga peras. Ano ang pwedeng mga prutas dito? Siyempre yung melon, no, yung mga melon na mapuputi, no, yan, melon, pwede yan po. Yung white na grapes, pwede rin po yan, ano, na ating ilagay sa ating mga prutas. Ano ba ang sinisimbolo nitong metal elements? Nag-a-attract po siya ng family luck. So ibig sabihin, hindi lang individual luck, pansarili, bagkus yung mga pampaswerte sa buong pamilya, no. Lahat ng family members ay suswertehin. At syempre, ito rin para sa mga mentors, yung mga leaders, pwede po sa inyo na ilagay yan kung kayo isa sa mga yan. And syempre, clarity na rin ng ating pag-iisip, ano, yung mental talagang aspeto ng ating buhay ay mas mai-improve kapag halimbawa po meron tayo nitong white or silver na fruits, dahil ito po yung nagre-represent ng ating metal elements. And last but not the least, syempre hindi makukumpleto ang 5 elements nang wala po ang water elements. So ano nga bang mga kulay ng prutas yung pasok dito sa ating water elements? Ang black and blue color po, ano, yan po yung mga prutas na mayroong mga itim na kulay, katulad po ng grapes. Itong napili natin, grapes.
Kahit po ilang piraso ng grapes o isang tangkay ng grapes, pwede po yan, ano. Minsan yung blackberries, no, pwede rin po yan. Pwede rin po mangosteen, no, na black, yan. Pwede po yan. Yung mga blueberries, pwede po yan, no. Para po mag-represent ng ating water element. And tayo, mas madalas tayo makakita ng ganitong grapes, ng mga black grapes. Kaya madaling hanapin po ito, ano. Mas maganda kung mas maitim po yung inyong mga grapes, ano, kasi yung nabibili natin minsan mga light, pero mas maganda kapag ang kulay po is mas matingkad, no, para po mas maganda yung pasok sa atin ng swerte, no. So ang water element naman po, sumisimbolo po yan ng magandang karera, no. Kung gusto nyo ay mapaganda yung mga pinapasok nyong karir, ayan po, yan po yung dapat na meron kayo. At the same time po, para po sa ating wealth, no, kayamanan. So kung gusto nyo mas mapaunlad yung inyong negosyo, yung inyong mga talagang priority sa buhay nyo ay yung mga business nyo at saka yung mga yaman nyo. Kung gusto nyo yung mag doble, triple, kailangan meron po kayong grapes, ano. Umaapaw na kayamanan ang ibig sabihin po ng water elements, ano. At syempre yung flow po ng ating financial aspect ay mas malinaw, mas maganda, mas smooth ang transaksyon, ano, kapag po meron kayo nung water element fruits natin, ano. So yan po yung mga grapes na pwede natin ring ilagay dun sa ating 5, no, na prutas sa bagong taon. So ngayon ayusin natin tong ating yan mga prutas, tapos pwede na nating ihanda to sa ating bagong taon, ilagay sa ating mga lamesa. So tara, buuin na natin yung ating, yan, lagay natin dyan yan, and siyempre lagay natin dito yan. Lagyan nyo na lang ng mga design kayo na bahala kung paano nyo gagawain, ano. Pero yan, pwede nyo yung ilagay na ganyan, and presto, napakadali lang naman po nito. Lagyan natin ng grapes yan sa side, and ikalat natin tong mga grapes dito, tapos ayan, dito pa sa mga gilid, and presto, makakabuo na po tayo ng isang napakagandang arrangement ng ating prutas. Ayan po, and this is our 5 elements of Feng Shui, lucky 5 fruits para sa New Year. At pwede nyo na po yung ihanda. Ganyan lang kasimple. Kung dati pakarami nating nilalagay, ngayon po yan lang po, sapat na po, ano, para mapaganda at mapasigla at maging mayabong ang ating bagong taon. So ayan na po, and I hope sana i-share nyo yung ating vlog para naman po alam ng iba, no, para yung iba na gusto, marami talaga, huwag nyo nang kayanin. Kung di kaya talaga, pwede na po ito, yung ating 5 prutas, no. So pa-share lang nitong ating video para po sa iba nating mga kaibigan. And one thing more, hindi lang po sa bagong taon, pwede po, no, na lagi natin ugaliin na ihanda yung ganito kapag may lamesa tayo. All throughout the years po kasi swerte yan, basta't meron kayong ganyang arrangement ng mga prutas, ano. Talaga pong magbibigay sa inyo ng magandang simbolismo at makakadagdag po ng magandang pagtingin natin sa ating buhay, ano, ngayong bagong taon at sa mga susunod na araw na buong taon, ano. Yung mismong simpleng araw lamang na meron kayong ganyan, yan, lucky charm din po natin yan, yung mga prutas na yan. So yan po. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo na yung ating 5 prutas na yan, talaga namang pwede nating ihanda, no, sa ating pagdiriwang ng bagong taon, ano. At kung kayo po ay namomroblema na marami pang prutas ang bibilin, wag na po, ano, pwede na po itong 5 na to. And saktong-sakto po yan, ano, makakapagbigay na po yan ng magandang simbolismo sa atin. And thank you sa inyong panonood. Paki-share po nitong video natin, ano, para malaman din ng iba.
And salamat sa lahat na nagla-like, nag-share, nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unajo or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unajo. Sabi sa inyo ng happy planting. Bye!